Ayan. Purihin po natin ating Panginoon. Purihin natin ating Diyos. Hallelujah. So mga kapatid, ang inyo pong narinig ay panibagong jingle po natin na ginawa po ni Pastor Rafi Kalag of Norway. Yan, so hindi na lamang po isang atin pong jingle ngayon na inyo pong maririnig tuwing umaga kung kayo po ay mag-tune in dito po sa inyong paboritong programa kada umaga mula Lunes hanggang Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kung saan kayo po makakapakinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. At alam naman po natin, ang salita ng Diyos ay ito ay patuloy na magdudulot sa ating mga problema. Ito ay papawi at sa ating mga labi, ito ay maghahatid ng mga ngiti. Amen. At nawa mga kapatid, kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan at magandang pangangatawan. So, batiin po muna natin ang bawat isa. Sa Norway po, good morning o guvey, alis sa amin, sa inyong lahat. Sa mga taga Madrid, buenos dias, noches. Dias or buenas noches a todos. Yan. Sa taga Macau, the Jazauan. At taga Germany, guten Tag and guten Abend. Yan. Sa mga taga Norte, mga Ilocano, naimbag na aldaw, mga kakabsat. At yung mga taga Visayas naman, maayong buntag sa tanan. Yan. Sa Pangasinan, ewan ko po kung tama po ito, Masantos, Yakabuasan, and Sikayon, Amen. Okay, so sa lahat naman po dito sa NCR, isang mapagpalang umaga, and to all those listening internationally, a blessed and pleasant good morning to all of you, and welcome to our another episode of Daily Dose of Jesus, our daily morning devotion. Okay, so nawa kayo po ay handa na po mga kapatid sa ating pong panibagong yugto at ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi ko na po patatagalin, i-welcome po natin sa ating kalagitnaan, walang iba po, kundi, hallelujah, si Pastor Enrico Perez mula po sa Malolos, Bulacan. Pasok, Pastor Eric. Okay, salamat po, Pastor Rainier and Bishop. At nais din po nating bumati mga kapatid sa ating pong mga ka-DJ ngayong pong umaga. At tayo po nagpapasalamat po sa Panginoon sapagkat ito ay napakalaking tulong po lalo na po sa panahon po natin ngayon. Nangangailangan po tayo ng encouragement, ng kalakasan, buat po salita ng Panginoon. Kaya patuloy po tayong tumutok at kung maaari po ay i-share din po natin ito at ating pong ipamahagi ang mabuting balita through Daily Dose of Jesus. Shout out po dyan mga kapatid sa ating pong mga kapastoran, Living Word Bible Center sa Madrid, ila Pastor Johnny Contawe. Good evening po at maging mga pastoran po natin sa Norway mga kapatid at maging kay Pastor Edwin. Magandang umaga po dahil halos parehas po tayo ng oras po sa Macau. At sa ating po mga kamanggagawa at mga kapatid na mga pastor dito po mga Moriah Global Ministry here in the Philippines. Maraming salamat po and shout out. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon mga kapatid. And ngayon po umaga, minsan pa ay dadako po tayo sa ating pong series na pinag-aaralan. So kahapon pinag-aaralan po natin ang Psalms 11 through Pastor Jojo Tuwason at marami po tayong natutunan mga kapatid sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. And ngayong umaga, nais po natin na ipagpatuloy po dahil itong Daily Dose of Jesus ay pag-aaralan po natin ang buong salmo. At ngayon po ay nakatoka po sa akin ng Psalms chapter 12 verse 1 to 8. At salamat po sa Panginoon, tayo naniniwala na marami huli tayong matututunan sa mga salita po ng Panginoon sa umagang ito. Pero ngayon po, kaget po muna tayong manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, Lord, maraming salamat po muli and good morning sapagkat naniniwala po kami sa umagang ito. Minsan pa, magsasalita po kayo sa amin, magpapahayag at gagawa, Panginoon, through your word. And Lord, I pray na patuloy po na sa lahat ng mga nakatunghay po ngayon, hayaan mo na maging bukas ang aming puso sa pagtanggap ng iyong mga salita at gamitin mo lamang, Panginoon, as a channel of your word na magpapalakas, magpapatibay, magpapatatag ng aming pong pananampalataya.
Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Everybody says, Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. Palapakan po muna natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Okay, actually mga kapatid, ito pong Psalms chapter 12 ay kung makikita ho natin, ito karamihan po sa chapter ng salmo o mga awit ay sulat po ni David. Ito ay mga kathang mga kanta at awitin o tula na kung papaanong inirelate po niya sa kanyang mga karanasan at sa kanyang mga naobserbahan sa kapaligiran and yung lahat ng mga gawa ng Panginoon practically na atin pong magagamit at atin po itong maisa sa pamuhay. So ito pong chapter 12 po ng awit, mga kapatid, pinamagatan ko po itong oppression. Sapagkat dito mga kapatid, makikita po natin na yung kung papaano yung kapitulong ito ay yung mga righteous o yung namumuhay ng merong katuwiran, mga kapatid, ay inaapi ng mga wicked. Grabe, po. At makita natin na yung kanilang pang-aapi, yung kanila pong ginagawa ng mga bagay-bagay na masama sa mga matuwid ay talagang abot hanggang sa kanilang kumbaga, tawag nga po nating sagad hanggang buto. Damang-dama po nila yung mga paninira, pagsisinungaling, pagsisiraan at mga bagay-bagay na pagyayabang at pagmamapuri sa kanilang mga buhay na kung paano yung lahat ng mga bagay na ito tila ba parang hindi nila kinikilala ang Panginoon. And those things in their lives, mga kapatid, ay talagang malaking kurot po kay David. Kaya ito pong Salmo 12 ay nalikhang awit po ni David, mga kapatid, na kung paanong tumutukoy at ginamit po niya yung shemineth, mga kapatid. Ang shemineth ay isang uri po ng instrumentong pangmusika na merong pong 8 kwerdas na talagang si David hindi lang ho siya hari, kundi napakarami ho niyang mga bagay po na talento, lalo na po pagdating po sa musika. Kaya nga po ito ginagamit po niya, mga kapatid, na kung paanong yung salita ng Panginoon, yung mga tula, mga kapatid, ay talagang maidala po niya sa pag-awit at nagre-relate po ito sa karanasan ng mga tao at sa mga bagay po na ginagawa po ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya, at makita ho natin ang Diyos ay patuloy po na gagawa sa kanila pong buhay. So actually, mga kapatid, ang mga bagay po na ito ay karanasan ng mga matuwid na mga tao na inaapi ng mga masasama, mga kapatid, or wicked, na kung saan mababasa po natin yun mula verse 2 hanggang 5. But the righteous find comfort, mga kapatid, with pure and valued of the Word of God. Kaya sa kabila, mga kapatid, na kung saan ang mga tao ng Diyos ay nakakaranas ng pang-aapi, pero alam niyo po, ang hatid naman ng salita ng Panginoon ay magdala sa kanila ng kaaliwan, magdala sa kanila po ng kagalakan, magdala sa kanila ng encouragement, mga kapatid. Kaya nga po yung verse 1 hanggang 8, sabi doon, men's words do hurt. Yung mga salita talaga ng mga tao ay talagang kadalasan nakakasakit po ng kalooban. Pero kung titingnan po natin yung salita ng Panginoon, it will bring healing, it will bring joy and gladness and encouragement sa buhay po ng bawat isa. Kaya alam nyo po, sa pagsisimula hanggang sa matapos yung verse na ito ay nagpapakita, mga kapatid, nung katotohanan na ang Panginoon, mga kapatid, ay patuloy po na ganoon po siya after sa mga matutuwid, mga kapatid. Na makikita natin doon, ang trato nga ng Panginoon parang tilak na kumikinang. Ganun po kahalaga sila sa harapan po ng Panginoon. Kaya makikita natin, magtatapos po ito mula verse 1 hanggang verse 8 na kung saan ay meron po na pagpapakita na bagamat nakakaranas tayo ng kaapihan,
nakakaranas po tayo ng mga bagay po na masasakit sa ating pong buhay. But in this chapter, it will end na kung saan ang Diyos ay hindi po natutulog. Ang Diyos po ay handang saklolohan. Kaya ngayong umaga meron lamang po akong dalawang gustong i-share, mga kapatid, na kung papaanong ano yung gagawin natin o yung response po natin dun sa mga radically oppression sa buhay po natin. At makita natin yung iba't ibang mga dahilan o pinagkukunan ng mga masasamang salita towards to the righteous people. Number 1, pakitay po ninyo mga kapatid dyan sa comment box ninyo, surviving the propaganda of depraved speech. Ibig sabihin, papaano ho tayo? Papaano ho tayo makaka-resolve? Papaano ho tayo makakaligtas? Mga kapatid, sa mga ganitong mapang-aping salita, mapanuyang mga salita, mga kapatid, mula verse 1 hanggang verse 4. Alam nyo po, meron pong A and B. Una is prayer. Kung gusto mo makasurvive sa pang-aapi, mga kapatid, manalangin po tayo. Sabi nga po dito sa verse 1 hanggang verse 2, sabi dito, O Yahweh, kami sana iligtas mo, pagkat wala na ngayong mabuting tao. Wala ng taong tapat at totoo. Nagsisinungaling silang lahat sa isa't isa. Nagkukunwari at nagdadayaan sila. Kaya when it comes, we hear the word from men, mga kapatid. Most of the time, it will hurt you. But in the word of God, it will bring joy, restoration, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa. Kaya, wag ho tayo mangimi, mga kapatid, na pagka tayo nakaka-encounter po ng pang-aapi o mga masasamang salita laban sa atin, even ito po ay hindi ho talagang walang katotohanan. Sabi nga po sa chapter 5 ng Matthew, mga kapatid, sabi doon, tayo ay mapalad sapagkat kung tayo pinagwiwikaan ng mga masasama na pawang kasinungalingan, magsaya tayong tunay sapagkat sabi doon tayo ay mapalad sa harapan po ng Panginoon, mga kapatid. And number 2, or letter B, is by petition. Diba? Mag-request tayo sa Panginoon sa verse 3 and verse 4. Sabi diyan, patigilin mo, Yahweh, ang madaldal na dila at sarhan ang bibig ng hambog magsalita. Silang laging nagsasabi, kami magsasalita ng nais namin at sa gusto namin walang makakapigil. Alam niyo, mga kapatid, pagka ho tayo ay nakakaranas ng ganyang pang-aapi at pananalita na masama, dumalangin tayo sa Panginoon. Humiling tayo sa Panginoon. Sabi nga dito, sabi ni David, patigilin. Mga kapatid, hayaan natin na ang Panginoon ang kumilos, ang Panginoon ang gumawa by your request to Him. Na meron po talaga na ang Diyos ay gagawin na himala through you. Amen? In favor of you, mga kapatid. Hallelujah! Salamat po sa Panginoon. Kaya, in order for us to survive, mga kapatid, doon po sa mga masamang salita, you must pray. And by petition. Huwag po tayo mangiming humiling sa Panginoon sapagkat siya lagi naghihintay na tayo po ay dumalangin po sa Kanya. And then number 2, security in the protection of divine speech. Ito naman. Kaya nga po na sinabi ko po sa inyo kanina, the word of man, mga kapatid, it will hurt you. But the word or divine word, mga kapatid, which is the word of God, it will protect us, mga kapatid. So, yung security na kung saan merong salita ng Panginoon sa buhay natin o yung divine intervention ng Panginoon sa buhay natin, ay mararanasan natin. Ano po yun una, mga kapatid? Yung seguridad sa divine speech ng Panginoon. It's divine promises. Sabi po dun sa verse 5. Basahin po natin yung verse 5, mga kapatid. Sabi dito, darating na ako, sabi ni Yahweh, upang saklolohan ang mga inaapi. Hallelujah! Sa pinag-uusig na walang magkukupkup, hangad nilang tulong ay ipagkakaloob. Di po ba? Amen.
Lagay po natin yan sa ating mga comment box. Ang saklolo'y manggagaling kay Lord. Kahit tayo inaapi ng maraming o ibang mga tao, ang Panginoon sasaklolo. Mga kapatid, yun yung security natin na yung it's divine promises na sasama at sasaklolo sa atin ng Panginoon. Letter B, it's divine purity. Alam nyo, kahit tayo ay inaapi, pinagwiwikaan ng masama, mga kapatid, sabi nga dun sa ibang salin pa sa awit, pagka tayo inaapi, mga kapatid, ang magandang revenge, mga kapatid, is manahimik. And yung success natin ang paghiganti natin sa kanila. Ibig sabihin, parang sinabi ng Panginoon, ang iyong katuwiran ay parang katanghali ang tapat na sisikat sapagkat ang katuwirang iyon ay galing sa salita ng Panginoon. Sabi po dun sa verse 6, ang mga pangako ni Yahweh ay maasahan. Amen? Ang katulad nila'y pilak na lantay, hallelujah, tinunaw na hornong hinukay, 7 beses na pinadalisay. Grabe po mga kapatid, ganyan kadalisay mga kapatid at ka-pure ang salita ng Panginoon. Amen? Yung divine purity ng Panginoon towards to us, it will experience us mga kapatid sa buhay po natin. Amen? Hallelujah. And letter C, it's divine perseverance. Sa verse 7 and verse 8, magdadalaw sa atin ng makalangit na pagtsatsaga. Makakatagal po tayo, makakatiis po tayo sapagkat yung pong kalakasan ng Panginoon ay mararanasan po natin. Sabi po dito, kami, Yahweh ay lagi mong ingatan. Sa ganitong mga tao ay huwag pabayaan. Ang masasamang tao ay nasa lahat ng lugar. Ang mga gawang liko ay ikinararangal. Diba? Makita po natin, ang tao po ngayon, karamihan po, wala ng integridad. Mga kapatid, sapagkat yung pagkilos ng mga masasamang espiritu ay talagang abot hanggang kasukasuhan ng mga tao. Pero alam niyo po, but we having daily dose of Jesus, daily dose of the word of Jesus, verses by verses mga kapatid, na galing po sa Panginoon, sabi doon, makakatagal po tayo. Amen? Wag po tayong gumawa ng saga ng ating sarili lang. Di ba, gaganti rin tayo ng salita pagka tayo inaapi. Ibigay po natin yan sa Panginoon. Sabi nga, daigin po ng mabuti ang masama. Kasi pag ginagawa daw po natin yon, para tayo naglalagay ng baga doon sa ulo nung umaaway sa atin. Hindi po tayo nang aaway, pero whether we like it or not, gumawa ka man ng tama, gumawa ka man ng talagang pure para sa Panginoon, talagang meron pa rin pong magagalit. At sometimes nga, o most of the times, baka dahil sa kanilang kayabangan, mga pera, mga kapatid, ay makita natin na dadanasin po natin yung tayo apihin, pero wag po tayong mangamba. Tandaan po natin mga kapatid, yung dalawang bagay. Surviving the propaganda of deprived speech. Diba? Paano tayo makaka-survive? By your prayer. By your petition. Amen? Lagay po nyo yan. And then, pangalawa, security in the protection of divine speech. Kahit po merong mga ganyan, mga kapatid, maranasan po natin yung alin. Yung security na tayo po ay nasa salita ng Panginoon. Ano po yon? Sa pamamagitan ng makalangit na pangako ng Panginoon. Pangalawa, sa pamamagitan ng kalinisan, mga kapatid. Kumbaga, whether we like it or not, tayo dadaan talaga sa pag-purify. Diba, parang pilak o ginto na dinadaan sa maraming beses sa apoy para lalo pa tayong dumalisay. Ganun na lang po natin tingnan mga kapatid. Kumbaga yung endurance po natin na tayo manatili sa salita ng Panginoon at pangako niya ay nanduron. It's divine purity. Amen. It's divine perseverance. Yung tayo tumagal. Habang tayo nagpapatuloy, naglilingkod po sa Panginoon. Okay, hanggang dyan lamang po mga kapatid. Ang nais po nating ipahayag at nawa ay meron po itong
naihatid sa atin ng malaking tulong in facing or encounter oppression sa ating pong buhay. Kaya yan po yung title po natin, Oppression. Di ba? So tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat. Napakabuti mo, napakadakila mo sa buhay po ng bawat isa. Purihin ka sapagkat ikaw ang Diyos na tapat, nagagawa sa buhay namin, Panginoon, at patuloy po na magpapala. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa mga anak mo na ngayon ay nakatunghay, nanunood, Panginoon, sa live stream ng Daily Dose of Jesus. Panginoon, ano man po yung kanilang pinagdadaanan o may mga pang-aapi silang nararanasan ng iyong mga anak, alalahanin nila, Panginoon, ang salita mo ay magdadala ng kalakasan, restoration, at kagalakan sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, salamat po. At binabalik ko na po sa iyo, Pastor Rainier. Purihin ang Panginoon. Okay, maraming salamat, Pastor Eric Perez of Malolos, Bulacan, MMGMI. Palakpakan po natin ang ating Panginoon minsan pa, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so andito rin po para po atin pong makasama, of course, none other than para magkaroon po tayo ng interaction and additional discussion and additional insight. Andito pa rin po si Bishop Vic at andito pa rin po si Pastor Eric. Sige po, pasok na po. Yeah, maraming salamat sa napakagandang mensahe na ibinahagi po ng ating pastor na taga Bulacan. Wow, talagang parang narinig natin si Balagtas sa kanyang mensahe, no? Totoo naman po 'yon na Pastor Rainier, no, yung maraming mga masasakit na salita na Yes. na alam mo, nag-uusap nga kami nung minsan mas mahirap matanggal sa puso ng tao yung masakit na salita kaysa doon yung nasampal ka lang ba. Nakakalimutan mo yun pero yung salita tumatarak sa puso yan Kaya Totoo po yun. merong mga panahon na minsan nabibigla tayo at nasasabi natin parang gusto nating bawiin pero hindi natin mabawi, no? So isang matinding mensahe po ito na dapat nating palalibin ng gusto sa ating puso. Ito yung mensahe na dapat nguyain at katasin talaga ng gusto sa ating buhay. Ito ay magandang bitamina sa araw na to na binigay sa atin ng ating mahal na pastor. Ito talaga yung isang vaccine. Kumbaga sa may Pfizer, may AstraZeneca, may Moderna. Tingin ko ito yung daily dose ng AstraZeneca na talagang mahigpit ang kapit nito sa ating puso. Palalakasin tayo, no? So, tanong ko nga, mukhang may maraming pinagdadaanan si mahal nating pastor. No? Marami na sigurong naranasang madugong mga salita, no, Pastor Eric? Marami opresyon. Tama po, Bishop. Danas na danas ng mga kapastoran yan Maraming pinagdadaanan si mahal nating pastor. Marami na sigurong Pakihinaan nyo po yung monitor nyo, Pastor Eric. Marami opresyon. Ayan. Okay. Salamat po. Yeah. So, sa ating mga taga-subaybay, nakakita ko na talagang sumasang-ayon sila doon sa mensahe. At naniniwala ako na dapat kung meron mang nararamdaman ng ating mga kapatiran sa pisikal, hindi mawawala sa aking pakiramdam sa espiritu. Marami rin na nakakaranas ng panloob na sakit alam mo, isang bagay sa nakaka-recover ang mga taong naapektuhan ng COVID. Alam mo ba, miski yung mga
Miski yung mga nasa quarantine pa lang, Pastor, agree with me or not, pero ito yung aking napupuna. Kahit may mga sakit, pag kami naririnig ng mga encouraging word, nakaka-recover eh. Amen. Totoo po yun. Nakaka-recover eh. Pero Yeah. pagka nakarinig sila nung nakakatakot, yung naku, ang daming katulad nga nung una kong schedule sa injection syempre maraming mga babala, naku, maraming namatay diyan, maraming nagkasakit diyan. Parang ang dating sa isang taong dadanas nung challenge na yon, manghihina talaga di ba? Hindi naman natin sinisisi. Yes po. Pero ganito napakamakapangyarihan yung mga negatibong salita, no? Na madaramdaman ng mga tao. Kaya doon po na kung tayo ay na-oppress ng mga salitang negatibo, tingin ko ito yung panahon na magkaroon tayo ng daily dose of Jesus kasi Amen. araw-araw po merong mga negative news, no? Lalo na po diyan sa Pilipinas. Kaya nga maganda yung mensahe natin na if there are oppressions that is coming from the outside, our inside, yung ating loob dapat mukhang tapos na ata time ko. Kailangan lumakas yung ating panloob. No? Maganda na meron tayong panlaban sa ating kalooban. Yeah. Back to you, Pastor. Amen. Bishop, may nabuo po akong byliner ngayon. Aba, diyan ako believe sa iyo. Hango sa tinuro ni Pastor Eric. Ang Yes. salita ng tao nagdudulot ng kakalasan. Aba. Subalit ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng kalakasan. Amen. Matindi yan. Bago na naman yan. Mukhang ikaw na ang bagong susulat ng awit ng kawikaan. Kawikaan. Hindi, na-inspire lang Bishop doon sa inano po ni Pastor Eric. No? Tunay nga po, ang salita ng tao nagdudulot ng kakalasan. Makakalas ka no? Yung parang lagunod-lagunit ka na no? Subalit ang salita ng Diyos magdudulot ng kalakasan. Kaya mga kapatid, tutok lang sa atin pong daily dose of Jesus. Hallelujah. Okay, so baka meron po tayong mga prayer items dyan. May mga nagko-comment po dito. Bishop, sabi kaya ako, marami na. Marami daw po siyang naranasan na kakalasan, no? Dahil sa mga salita ng tao. Subalit, bumuelta naman po biglang kambyo na ang tagapagligtas ko ay walang iba kundi Panginoon. Ayan. Di ba? So, ang salita ng Diyos ay talagang nagdudulot ng mabuting balita po. Kaya nga po, Bishop, iano ko lang po, yung naging topic ko ng Sunday, turn the fake news into faith news. Hallelujah. No, kasi marami pong mga fake news ngayon Kaya, beltahan po natin ang salita ng Diyos, kaya ibahagi po natin ito pong daily dose of Jesus. Sige po, kung may mga prayer items po kayo, mga kapatid, inyo pong i-post. Ayan. Meron po ba kayo nakikita dyan? Wala akong nakikita sa aking monitor. Any prayer items, mga kapatid? Wala pa po, Bishop. Ako po may prayer request, Bishop. Narinig po ninyo ako, Bishop? Yeah. Pastor. Okay. Pag-pray po natin, kilala niyo po ito, Bishop. Kayo po nagkasal sa kanila, yung mag-asawang si Brother Efren Rodriguez at Sister Anita. Kung ito po ay member po natin dito sa Parañaque, si Brother Efren po ay tinamaan po ng COVID at last year po, 2 years ago po siya po ay nag-undergo ng kidney transplant, no? So, yun po, yung x-ray po niya, yung left lang yata medyo hazy at medyo nanghihina daw po siya at mahina kumain. So, pag-pray po natin, Bishop. Sige po. Efren Rodriguez po. Si Brother Efren, yung tayo nagkasal nun, di ba? Yes po, Bishop. Sige, baka tapos, meron. Yeah. Baka meron pa po tayong
isa pa po, yung kapatiran po natin dito, yung nanay po nung atin pong worship team, no? Yung worship team po kasi natin dito, yung mga vocalist po natin, magkakapatid, yung mother po nila, si Sister Josie Bue, Josefina Bue, ay meron pong thyroid cancer, but ang isang ano po doon patuloy pa rin po siyang umaawit para sa ating Panginoon, no? So, patuloy po natin pag-pray ang kanya pong healing. Hindi na po siya nag-undergo ng chemotherapy dahil po medyo mahal po ang pagkikimo. So, they just resorted to herbal medicine and of course, pananalig po sa ating Panginoong Jesus. So, Josefina Bue po. Josefina Bue. Ito po, meron si Martina. Meron akong nakikita mga prayer dito. Prayer request para po sa father ni Kuya Sunny Gonzaga. O si Desiree Ann. O yeah, okay. Nababasa niyan. Yes Ito po. taga Madrid din. Asawa ko swab test. Yan. Okay. Sana merong nagre-record ano. Sa Ito po, sabi ni Pastor Chris Reyes, complete healing po nila si Sir Aida Panganiban at Laika Father ni Nidoy Kuya Sunny Mateo. Gonzaga. Si Pastor Sunny. Okay. Apo. Nanay Okay. ni, nanay ni Michael Marinas. Yeah. Thank you, Sister Desiree. Sino pa to? Sige po. Tatlo naman po tayo dito sa screen, Pastor Reina. Siguro yung mga naalala natin. Sige po. Ipag-pray natin, Yeah. So sige. Maraming salamat po, Panginoon, sa sandaling ito ng pananalangin. Malapit kami sa inyo sa trono ng inyong biyaya na ang bawat request na ito, Panginoon, na pinopost ng aming mga mahal na kapatid at ng kanilang mga minamahal sa buhay ay tinataas namin sa inyo. Mga partikular na nais naming mabanggit sa inyo ay si Brother Efren, Panginoon, na matagal ko nang hindi po nakita pero sa sandaling ito, itinataas namin siya sa iyo ang kumpletong kagalingan, kalakasan ng pananampalataya at pagpapalang pisikal at espiritual ang sumakanya po, Panginoon. Makarinig kami ng mabuting balita sa kanyang kagalingan. Hindi, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, ang pamilyang ito na merong pong miyembro na may cancer, Panginoon. Lord God, pagalingin niyo po. Lord, kayo ay Diyos nung kahapon, ngayon at magpakailan pa man, O Diyos. Hindi nawawaglit sa inyo ang aming mga pangangailangan. Dalangin po namin, O Diyos, ang mahal sa buhay ni Nelma, O Diyos, Afan, sa anuman ang kanyang sitwasyon, Panginoon, yung swab test po ay magkaroon ng negatibong resulta laban sa COVID, Panginoon. Lord, ang cancer cell, Panginoon, ay mawala doon sa prayer request ni Sister Mila, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga prayer request na ito. Sa umagang ito ay katagpuin ng inyong kapangyarihan. At hindi po sila mawala ng pag-asa, kundi patuloy silang makaranas ng daily dose of your power, Lord Jesus. Daily dose of your grace and mercy, O Lord. Let there be a dose of your comfort and supply, O Lord, sa kanilang mga buhay. Sa lahat po ng mga nakatunghay sa mga panalangin ito, kayo po ang humipo sa kanilang mga mahal sa buhay na walang mawaglit, Panginoon, sa kanilang ninanasa na kagalingan at pabor ang sumabawat isa, Panginoon, sa sandaling ito, kundi man mabanggit ang lahat, Panginoon, ang kagalingan, kalakasan at kalusugan ay mapasa bawat nakikinig sa sandaling ito, Panginoon. Tulungan niyo po kaming lahat na ang aming mga buhay ay mapuno ng sustansya
na nagmumula sa inyo. Kalusugan ay mapasabawat. Tinataas ko po sa inyo ang lahat ng mga prayer request na ito. Huwag niyo po silang hayaan, O Diyos, na ma-disappoint dahil ito ang pangako nyo sa lahat ng lumalapit sa inyo ay hindi nyo itataboy. Kaya nga po, Panginoon, ang inyong pagpapalang kagalingan ay mapasa kanilang lahat sa sandaling ito. Saan man sila naroon, taga Pilipinas, Madrid, Macau, UK, O Lord, at maging dito sa Norway, at sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, igawad niyo po ang inyong mapagpalang kamay sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen po, Bishop. Amen. Ayan. So, Pastor Eric, kamusta naman po dyan sa Bulacan? Wala. Mabuti naman po, Pastor. Mabuti naman po. That's good po. Edit ka ba? So, I'm sure lahat po ng mga oppression o kung anumang mga pagsubok dyan ay napagtagumpayan nyo na po. Hallelujah. Dinig po ba ako? Yes po, Pastor. Okay. Salamat po sa Panginoon. Kagaya po ng pinag-aralan po natin at iba pang mga salita ng Panginoon sa Salmo ay talagang napakalaking tulong sa bawat isa. Maging sa amin po, pamilya at mga kamanggagawa at miyembro po dito po sa Malolos. Maraming salamat po, Bishop. Maraming salamat po, Pastor Rainier, Pastor Ana. Thank you very much po. Maraming salamat din, Pastor Eric. Maraming salamat sa iyong pagpapagamit sa Panginoon sa umagang ito ng May privilege po. Amen. So, Pastor Eric, bago po tayo magwakas, baka meron ka pong huling mensahe sa ating pong mga taga-subaybay. May you want to encourage them? Okay, salamat po, Pastor. Kagaya po ng ating pong araw-araw na pagtunghay sa Daily Dose of Jesus ay talagang napakalaking tulong. Sige po mga kapatid, i-share po natin to at patuloy po tayong tumunghay at makarinig ng mga salita pa ng Panginoon na magpapalakas sa atin in the midst of trials, oppression, or pandemic. Talagang kailangan po natin ang Daily Dose of Jesus. Salamat po mga ka-DDJ. Okay, narinig niyo po yan sa ating pong tagapagsalita sa umagang ito mga kapatid, Pastor Enrico Perez from MMGMI Malolos. Salamat po sa inyong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Now, let's turn to Bishop. Bishop Vic. Yeah, by the way, Pastor, naalala ko, ang ating Pangulo ng Pilipinas ay dapat siguro maisama rin natin siya sa panalangin sa araw na to, no? Yes, sige po. Kasi nakaasa tayo, ang buong bansang Pilipinas ay nakaasa sa desisyon ng ating mahal na Pangulo. Taas natin siya ngayon. Alam ko, aagrihan ako ng mga Yes. nanonood sa atin. Yes Panginoong po. Diyos, nilalapit namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas na pinangungunahan po ni Pangulong Roa Duterte na napakalaki ng desisyon na kanyang ginagawa. Lord, bagamat marami po na aming naririnig bilang mga Kristiyano ang hindi sang-ayon sa kanyang mga kahinaan katulad ng paano siya magsalita, marami pong hindi nakakagusto ko niya. Pero alam ko hindi po yun ang tinitignan niyo, Panginoon. Kundi yung puso ng isang tao na nais ng proteksyon sa mga mahihirap at sa mga naaapi. Panginoon, na naman po ay inilagay niyo sa katungkulan, alam namin siya ay galing sa inyo. Kaya tinataas namin siya, Panginoon, lalo na sa mga banta ng China, sa mga banta ng maraming kasamaan na nakapaligid sa kanya, Panginoon. Tinataas namin siya sa inyo
bilang paggalang sa inyong pinili sa bansa ng Pilipinas. Tulungan niyo po si Presidente Roa Duterte. Bigyan niyo po siya ng karunungan, kalusugan, at kakayanan na pangunahan ang bansang Pilipinas. Kaawaan niyo po siya, kahabagan niyo po siya sa araw na ito. Bigyan niyo po siya ng karunungan paano didesisyonan ang lahat ng mga hamon na ito na dumadating sa aming bansa. Yes. Maraming po salamat. Pinaalalahanan niyo po kami sa sandaling ito para sa aming mahal na Pangulo. Proteksyonan niyo po siya at ang kanyang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Hallelujah. So maraming salamat po, Bishop, sa panalangin na yun para po sa ating bansa. And mga ka-DDJ, let's continue to pray for our country dahil tunay nga po tayo ay naharap sa isang napakatinding pagsubok. Okay? So Bishop, any last message po or parting words para po sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig? So sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay sa Daily Dose of Jesus, ang aking pong pakiusap ay palagi ho tayong magsalita ng mga salita na nakakapagpalakas una sa ating pamilya at sa ating sarili po. Huwag ho nating hayaan na sumuko tayo sa araw-araw na hamon ng daigdig na ito. Tandaan po natin, sabi ho ng Panginoong Hesus, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Huwag ho nating babaguhin ang ating deklarasyon. Tayo po ay mga anak ng Diyos at tayo po ay tatanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Mabuhay po tayo. Amen. Maraming salamat po, Bishop. At mga kapatid, yan ay narinig na po ninyo mula po sa ating una, tagapagsalita na si Pastor Eric Perez at sa ating mahal na Bishop, Vic Del Valle. At natanggap po ninyo ang inyong pong dosage for this morning. Ayan, na nagpapalakas ng ating espiritu. Katulad po ng ating nabanggit kanina, ang salita ng tao ay nagdudulot ng kakalasan at subalit ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng kalakasan upang ang mga problema, pagsubok at opresyon ay mapagtagumpayan. Amen. Amen. Purihin po natin Amen. ang ating Panginoon. At mga kapatid, we encourage you to continue to share this video at nang sa ganoon, ang salita ng Diyos ay mas lalagana pa ng higit pa sa pandemya. Okay? So hanggang sa ating muling pagkikita bukas, patuloy lang po kayo tumutok sa ating Daily Dose of Jesus, our daily morning devotion, tuwing Lunes hanggang Linggo, alas 6 at hanggang alas 7 ng umaga, pagsama-sama tayo magpuri, mag-aral at magpalakasan sa Panginoon. Nang sa ganun ang ating espiritu ay patuloy na mabusog at lumusog. Amen. Yan. Purihin ang ating Salamat po. Panginoon. Pagpalain God po bless you tayo. all. God bless you all. God At bless hanggang you sa all. muli, magbatian God bless po kayo po. bago po kayo mag-vlog out.